Alan, ang lakas na ng ulan. Wala na bang ibibilis tong motor mo? Hindi ko na makita ang daan, oh. Bilisan mo na bago pa niya tayo maabutan. May pakpak siya at mabilis ang lumipad. Sandali lang, Marta. Kunting tiis. Natataranta na nga ako eh. Teka lang. Ayun may ilaw sa dulo. Baka baryo na yun. Doon tayo magtago. At, teka, pumupugat ang motor. Naku, Alan, tumigil. Wala na, ayaw na umandar. Nalintik ka na. Kailangan na nating tumakbo para makatakas. Bilis na, Marta. Kumaripas na tayo ng takbo. Alan! Alan! Ayun ang aswang! Papunta na siya sa atin, Alan! Minsan, may mga nasasabi, nakikilos, o nagagawa tayong mga bagay na hindi natin alam kung bakit natin nasabi, nakilos o nagawa, o kung bakit nangyari ang mga ito. Kagaya ng isang karanasan ko na sa isang iglap, nagpabago sa takbo ng buhay ko. Hindi ko sinasadya, pero may dugo na dumikit sa aking mga kamay. Isang putok lang, isang iglap na nagpabago sa mundo ko. Akala ko baboy ramo ang tinutukan ko noon sa dilim ng kagubatan. Pero tao pala. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang tunog ng bala, ang sigaw at ang katahimikang sumunod. Tumakas ako kasama ang kinakasama ko. Wala kaming direksyon, basta't makalayo lang. Ilang araw kaming naglakad hanggang sa makarating sa isang baryong tila nilamon ng kabundukan. Tahimik, malamig at kakaiba ang pakiramdam. Doon muna raw kami magpalipas ng gabi, sabi ng matandang tumulong sa amin. Pero may babala siya. Pagsapit ng 8:00, isara niyo ang pinto. Huwag niyong bubuksan kahit may kumatok. Akala ko simpleng pamahiin lang. Pero nang dumilim na at tumunog ang orasan, unti-unting nagsara ang mga bahay. Isa-isa, sabay-sabay. Walang tao sa kalsada. Walang ingay, kundi ang hampas ng hangin. At doon nagsimula ang kakaiba. Sa baryong yon, bawal magbukas ng pinto pagsapit ng 8:00. Pero may mga lihim namang kusang bumubukas. Mga lihim na mas nakakatakot pa kesa sa krimeng tinakbuhan ko. Ako po si Alan, tunay kong pangalan. At isa ako sa mga bagong usbong na avid fan ng programang ito dito sa YouTube. Bumabati po ako sa inyong lahat ng mapagpalayang araw. Mula sa mga kapwa ko listener hanggang sa bawat taong bumubuo sa produksyon ng channel na ito, sana'y magustuhan ninyo ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang ipaalam na nitong mga nakaraang araw ay may ilang channel na lumalabas at kinokopya o ninanakaw ang ating mga content. Kaya tinihiling po namin ang inyong tulong na i-report po ang mga ito. Ilan sa kanila ay Gabi ng Lagim, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilim Verse. Tulungan niyo po kaming protektahan ang aming mga content sa pamamagitan ng pagre-report sa amin kung napanood ninyo ito sa mga nabanggit na channel o sa iba pang channel na hindi nabanggit. Ako nga pala si Alan, 36 years old, tubong Bulacan at isa akong manunugis at matadero na rin. Isang kasalanan ang nagawa ko pero hindi ko naman sinasadya. Alam ng Diyos na hindi ko sinasadyang isang gabi habang nangangaso ako ng baboy ramo sa kagubatan. May napatay ako. Pero hindi baboy ramo, isang tao. Isang taong inakala kong baboy ramo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa kagubatang yon ng gabing yon pero natakot ako. Alam kong pwede akong makulong sa ginawa ko. Kaya naman nagpa siya akong tumakas. Umalis sa lugar na tinutuluyan namin. Isinama ko si Marta, ang kinakasama ko sa loob ng 5 taon. Napadpad kami sa isang malayong baryo na kung tawagin ay Baryo Masinag. Hindi ako mapakali. Parang may sumusunod sa akin kanina pa. Nakakatakot ang lugar na to, Alan. Dito na ba tayo magtatago? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. May dala akong baril. Alan, narinig mo yun? Oo, pero makahayop lang. Tara,
Hanap tayo ng masisilungan. Ayun, may mga bahay. Pero, bakit parang ang tahimik? Walang tao kahit may ilaw. O baka naman maaga lang talaga silang nagpapahinga. Ganun naman talaga sa probinsya, di ba? Kahit naman sa atin. Pero ang kinaiba, may mga mangilan-ngilan pa rin tumatambay sa labas. Subukan kaya nating magtanong. Ayun, dun sa tindahan. Nagkasara na yung tindera. Lapitan natin. Sige. Ale, magandang gabi ho. Pwede ho bang magtanong? Saan po kayo may mumurahing motel o kahit bahay na pwedeng upahan para tuluyan sa baring ito? Ay, teka muna, sino ba kayo? Anong ginagawa nyo rito sa ganitong oras? Ako po si Marta. At siya naman po si Alan. Siya po ang kinakasama ko. Galing pa po kami sa Bulacan. Naghahanap po sana kami ng mauupahan dito kung may alam po kayo. Ay, nako, wala na kayo mapagtatanungan sa ganitong oras. Lalo't mag-aalas 8 na. Ay, teka, anong oras na ba? Ay, nako, 5 minuto na lang at alas 8 na. Hindi makabubuti sa inyong bumiyahe pa. Tsaka sarado ng mga bahay dito. Wala na rin mag-iistima sa inyo. Nako, ganun mo ba? Ano pa kayang pinakamainam na gawin? Malayo pa po kami at wala na rin po yatang krudo tong motorsiklo ko. Eh kung hindi naman kayo baselan, pwede kayo rito sa loob ng tindahan ko magpalipas ng gabi. Eh sige na, pumasok na kayo't mag-aalas 8 na. Ako nga pala si Meryl. Basta ang bilin ko sa inyo, wag na wag kayong lalabas kapag isinarado ko ng pinto. May banyo naman sa loob nitong tindahang ito. Kailangan ko na rin pumasok sa loob ng bahay ko. Bukas na lang ng umaga ulit tayo mag-usap. Kung magutom kayo, kumuha na lang kayo ng paninda ko at bukas na rin kayo magbayad. O siya, sige na, papasok na ako. Alan, anong ibig sabihin nun? Ewan ko, hindi ko rin alam. Basta't sundin na lang natin sinabi ni Aling Meryl. Saka mas makabubuti na nga rin hindi tayo lumabas. Baka rin kasi may nakasunod pala sa atin kanina. Nag-aalala ako sa buhay natin, Marta. Huwag mo na munang isipin kung anong nangyari, Alan. Ang mahalaga, hindi mo naman sinadya yung pagkakabaril doon. Hahanap tayo ng magaling na abogado. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Hindi kita iiwan. Salamat, mahal. Hindi mo lang alam kung gaano kabigat sa akin to. Iniwan natin ang buhay natin ng biglaan sa Bulacan dahil sa kasalanan ko. Sa ngayon, malabo pa ang isip ko. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Basta ang gusto ko lang ngayon magtago muna. Ayokong makulong, Marta. Ayokong makulong. Alan, kumalma ka. Huwag mo munang isipin yan, okay? Hindi ka makukulong. Ahanap ako ng tulong sa mga kaibigan ko para humanap ng mahusay na abogado. Sa ngayon ang isipin natin, paano tayo makakasurvive ngayon? Kailangan nating humanap ng trabaho. Tama ka. Hindi rin kakasya ang perang dala natin. Maubos din yan. Bukas, galugarin natin ang barin nito. Pwede naman akong mamasukan sa mga palengke bilang matador. Ako, susubukan ko makahanap ng pwedeng mapasukan bilang kasambahay. Alan, ano yun? Bakit parang may lumilipad-lipad na malaking ibon? Huwag mo na lang pansinin. Matulog na tayo. Marami pa tayong aasikasuhin bukas. Pero nagtataka talaga ako sa sinabi ni Aling Meryl na dapat sarado na lahat ng pinto ng mga bahay bago sumapit ang alas 8 ng gabi. Bakit kaya? Hindi pa parang ang weird naman yata nun? Oo nga. Pero hayaan mo na. Pero pahinga muna tayo rito. Ayoko na muna mag-isip ng tungkol dyan. Ang mahalaga, may masisilungan tayo ngayon. Basta makatawid lang tayo ng ilang araw. Aalis din tayo. Hindi pwedeng mahuli. Magpapalamig lang tayo. Alan, aksidente yun. Hindi mo kasalanan. Pero tao ang napatay ko, Marta. Hindi baboy mo. Alan, parang may tao sa labas. Hayaan mo na. Baka lang yun. Matulog na tayo. Ganoon na nga ang nangyari. Napadpad kami ni Marta sa Baryo Masinag. Hindi ko alam pero kahit walang kasiguraduhan ang pinapupuntahan namin at kahit na takot ako sa krimeng nagawa ko, iba pa rin ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, nasa tamang lugar ako. Ay, umaga na pala. Tara na, bumangon na tayo at baka magbubukasan ng tindahan si Aling Meryl. Sige. Ang ganda pala rito sa liwanag, no? Pero parang kakaibang mga tao. Huwag mo nang pansinin. Tara na, kailangan na nating lumarga. Maghahanap pa tayo ng mauupahan sa katrabaho.
Nakakaya kay Aling Meril kung maabutan pa niya tayo rito sa tindahan niya. Ay, magandang umaga sa inyong dalawa. Kumusta kayo? Magandang umaga rin ho, Aling Meril. Nako, Aling Meril, maraming salamat ho sa pagpapatuloy niyo sa amin. Hindi na ho kami magtatagal. Kailangan pa po kasi namin gumanap ng pansamantalang mauupahan at trabaho. Dahil baka magtagal ho kami rito. Ay, ganun ba? Hindi ba muna kayo mag-aalmusal para naman may lakas kayo bago umalis? Hindi magandang hindi nag-aalmusal, lalo na't may lalakarin kayo. Naku, hindi na ho. Nakakaya naman po sa inyo. Pinatuloy niyo na kami rito sa tindahan niyo. Pati ba naman agahan, sasagutin niyo pa rin. Kami na pong bahalang humanap ng makakainan. Tama ho si Alan. Okay lang ho kami. Maraming salamat po, Aling Meril. Napakabuti ng puso niyo. O siya, sige, kung hindi na kayo mapipigilan, mag-iingat kayo. Pero kung mamarapatin nyo, desidido na ba kayong maniraan sa baryong ito? Eh di naman sa sinisiraan ko ang lugar namin. Hindi ba ninyo alam ang nangyayari sa amin dito tuwing gabi? Kung bakit bawal nang buksan ang mga pinto tuwing gabi? Bakit nga ba, Aling Meril? Ano pong nangyari? Utos yan sa barangay. Alam nyo na, para iwas na rin sa masasamang loob. Sabi ni Kapitan Tinong, may mga gumagalang bandido rito kaya kailangan namin magsarado ng pinto para hindi looban. Malapit kasi ang baryong ito sa bundok. Sa bundok na yon, kuta raw ng mga rebelde. Yan ang paliwanag sa amin ni Kapitan Tinong. Ay nako, ang mabuti pa, kung gusto nyong humanap ng mauupahan, dun kayo magpunta sa barangay hall at kausapin nyo siya. Ganun ho ba? Sige po, maraming salamat Aling Meril. Lalakarin na lang namin ni Marta. Dahil naubusan na ng krudo ang motor ko. Makikiusap lang ho sana na iwan ko lang sandali. Bibili rin ho kami ng krudo at dadaan na lang din sa barangay hall. O siya, sige. Kapag nagtanong siya, banggitin nyo lang ang pangalan ko at sabihin nyo ako ay nagpapunta sa inyo. May isang oras din ang ginugol namin sa paglalakad para humanap ng mabibilhan ng krudo sa motorsiklo bago kami nagtungo sa barangay hall para kausapin si Kapitan Tinong. Habang naglalakad kami, pinagmamasdan namin ang paligid. May napansin kaming isang napakagarang mansyong nasa gitna ng isang malawak na bukirin. Alan, ang ganda ng mansyon. Pero parang hindi totoo. Parang mayaman yung nakatira dyan. Hindi ko akalain may ganyan sa gitna ng bukid. Sa wakas, nakarating din kami sa barangay hall at nakaharap na rin namin si Kapitan Tinong, ang barangay captain ng Baryo Masinag, para pagtakpan ng tunay na dahilan ng aming pagtungo sa baryo. Sinabi ko na lang na bagong kasal kami ni Marta. Magandang umaga. Anong atin? Magandang umaga po. Kayo po ba si Kapitan Tinong? Ako nga. Bakit? Anong sadya nyo at naparito kayo? Pinapunta po kami ni Aling Meril. Sabi niya kayo raw po ang dapat naming lapitan kung naghahanap kami ng muupang bahay at trabaho. Ako po si Alan at ito naman po ang asawa kong si Marta. Magandang umaga po, Kapitan. Bagong kasal lang po kami at gusto ho naming magsimula ng tahimik na buhay. Gusto ho sana naming manirahan dito sa Baryo Masinag. Dito nyo pa talaga naisipan. Sa Baryo Masinag. Mahirap dito. Baku-baku ang daan. Bihira ang trabaho at halos lahat ay umaasa lang sa bukid. Sigurado ba kayong dito nyo gusto magsimula? Opo, Kapitan. Hindi po kami natatakot sa hirap. Sanay po kami sa simpleng pamumuhay. Ako po kasi ay isang matador at manunugis. Sanay ako magtrabaho kahit anong oras, basta marangal. Matador at manunugis ba? Aba, parang sinadya kayo ng tadhana. Naghahanap ng manunugis si Doña Guada, ang pinakamayaman dito sa baryo. Si Doña Guada? Siya po ba yung may malaking mansyon sa gitna ng bukid? Nadaanan po namin yung kanina. Sa kanya nga yun, napakarami niyang alagang hayo, baka, kalabaw at kabayo. Pero nitong mga nakaraang gabi, may nanggugulo raw sa kanyang kwadra. Wala pang nakakahanap kung sino o ano, kaya naghahanap siya ng bihasang manunugis. Hinala niya, baka kinuha ng mga bandido. Kung ganoon ho, baka po ako makakatulong sa kanya. Marunong po akong humuli at pumatay ng mga mapanganib na hayop. Talaga ba? Sige, teka. Heto at isusulat ko sa papel na nirefer kita. Sabihin niyong ako ang nagpadala sa inyo. Nadaanan niyo ang mansyon niya, di ba? Puntahan niyo. Hanapin niyo si Celia, ang katiwala niya. Maraming salamat po, Kapitan. Napakabait niyo po. Wala yun. Sana nga makapasok kayo ron. Maraming salamat po. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan na tama ang pagtulong niyo sa amin, Kap. Sige, pumunta na kayo bago pa tumaas ang araw. At kapag natanggap kayo, balitaan niyo ako ha. Opo, Kapitan. Maraming salamat po ulit. Nagpaalam na kami ni Marta para tumungo sa mansyon ni Doña Guada. Pero bago kami tuluyang umalis,
Napalingon po ako sandali kay Kapitan Tinong. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong kakaiba sa titig at ngiti niya na parang may ibig sabihin pero hindi ko alam kung ano. Malayo rin palang mansyon ni Doña Guada, Alan. Pero sana matanggap tayo pareho. Oo, yan din ang dasal ko, Marta. Kung makuha ko yung trabaho bilang manunugis at ikaw naman bilang kasambahay, baka sakaling pumayag si Donya na doon na rin tayo tumira. Mas mabuti ng ganun. Hindi na natin kailangan maghanap pa ng mauupahan. Makakatipid pa tayo at ligtas pa. Ligtas? Oo nga, pero Alan, sigurado ka bang ayos lang to? Minsan napapansin kong parang mas mabigat ang dinadala mo kaysa sa pinapakita mo sa akin eh. Marta, gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Itong pagpunta natin dito, pansamantala lang. Hanggat hindi ko pa alam kung may naghahanap pa sa akin dahil sa nangyari noon. Hindi ko naman sinadyang makapatay. Pero nasangkot ako sa gulo, kaya kailangan kong magtago muna, Marta. Dito sa baryo Masinag, baka makapagsimula tayo ulit. Hindi ko man alam lahat ng detalye, Alan. Pero kasama mo ako. Basta mangako ka lang na ito na ang huling beses na hindi na tayo muling tatakbo. Pangako, Marta. Kaya nga ako nag-apply bilang manunugis para makapagsimulang muli. At kung tatanggapin tayo ni Doña Guada, gagawin ko ang lahat para mabuhay tayo ng tahimik. Sige, kapit lang tayo sa isa't isa. Baka ito na talaga yung bagong simula natin. Parang umaadyahan tadhana eh. Magmula sa pagpapatuloy sa atin ni Aling Miril hanggang kay Kapitana Tinong. At ngayon naman si Doña Guada. Oo. Sa oras na makarating tayo sa mansyon, yun na ang umpisa ng bago nating buhay. Sana lang mabait si Doña Guada. Nakarating din kami ni Marta sa mansyon. Kakatawa nga po dahil sa laki at ganda ng bahay, inasahan kong may mga gwardya o kahit man lang aso sa labas. Pero wala ni isa. Tahimik ang paligid. Tanging hampas lang ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Paglapit namin sa malaking tarangkahan, kumatok ako ng marahan. Ilang sandali pa ay bumukas yun at sa pagtatao po, tumambad sa amin ang isang babae. Tansya ko mga 23 taong gulang siya, pero sa paraan ng kanyang pagtindig at titig, parang mas matanda siya roon. Matangos ang ilong, maputla ang balat at seryoso ang mukha, parang sanay na sanay mag-utos. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang tingin pa lang, may kung anong kaba akong naramdaman. Parang may kung anong bigat sa presensya niya na hindi ko maipaliwanag. Pero iwinaksi ko na lamang yon dahil ang mas mahalaga, makahanap kami ni Marta ng trabaho at matutuluyan. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Magandang araw po. Ako po si Alan at ito naman po ang asawa kong si Marta. Pinapunta po kami rito ni Kapitan Tinong. Sabi niya, naghahanap daw po kayo ng manunugis at kasambahay. Opo, sana po yung may bakante pa. Handa po kami magtrabaho kahit ngayong araw. Tamang sabi ni Kapitan. Talagang naghahanap kami ng manunugis at bagong kasambahay. Mukhang saktong-saktong dating nyo. Mabuti naman po. Kung maaari, gusto rin po sana namin mag-stay in dito para hindi na kami maghanap pa ng mauupahan. Maaaring mapag-usapan yan. Pero hindi ako ang magpapasya. Sandali lang. Tatawagin ko si Doña Guada. Pagpasok namin ni Marta sa loob ng mansyon, tila bigla akong napahinto. Napakalaki ng loob nito. Parang hindi mansyon kundi parang palasyo. Pero nakakatakot ang paligid. Bumaba mula sa ikalawang palapag si Doña Guada. Siya'y may mukhang edad na, subalit matikas pa rin ang tindig. Nakaitim na bestida, tuwid ang likod at malamig ang titig. Para siyang pader na hindi matitibag. Sa isang sulya pa lang malalamang siya yung tipo ng taong nasusunod sa lahat ng bagay at walang sino mang nangangahas na sumuway. Pati ang ingay ng mga takong ng sapatos niya sa pagbaba niya sa bawat baitang ng hakbang, denumero at talagang nakakasikdo ng puso. Sino kayo? Doña Guada, sila pong ipinadala ni Kapitan Tinong. Yung mag-asawa, lalaking manunugis at babaeng kasambahay. Kayong dalawa ba yun? Opo, Doña Guada. Ako po si Alan. Isa po akong matador at manunugis. Ang asawa ko naman po si Marta. Marunong po sa gawaing bahay. Sana po ay may mapaglagyan pa kayo sa amin, Donya. Handang-handa po kami magsimula kahit ngayon din. Kailangan ko nga ng manunugis. May mga hayop po kung sino man na gumugulo sa mga alaga ko gabi-gabi. At kailangan ko rin ng bagong kasambahay. Pero bago ako pumayag, kailangan niyo munang marinig ang mga kondisyon ko. Opo, Donya. Gagawin po namin ang lahat. Opo, ma'am. Hindi po namin kayo bibiguin. Una,
Pwede kayong manirahan dito sa mansyon, pero sa quarters area lang kayo titira. Yun ay nasa likurang bahagi ng bahay. Hindi kayo pwedeng pumasok sa mga kwarto sa loob ng mansyon nang walang pahintulot. Naiintindihan nyo? Opo, Donya. Pangalawa, bawal na bawal magbukas ng mga pinto nang hindi sinasabi sa inyo. Kapag sarado ang pinto, huwag niyong gagalawin. At higit sa lahat, bawal na bawal ang magpunta sa basement. Basement po? Oo, wala kayong dahilan para bumaba roon. Tandaan niyo yan. Ako at si Celia lang ang pwedeng pumasok doon. Kung sino mang lalabag, hindi ko palalampasin. Naiintindihan po namin, Donya. Mabuti kung ganon. Tungkol naman sa trabaho, Alan, bilang manunugis, ang bayad mo ay 10,000 piso kada buwan. Si Marta naman 7,500 piso. Siya ang maglalaba, maglilinis ng bahay, mag-aayos ng paligid. Pero hindi siya pwedeng magluto. Si Celia lang ang may karapatang pumasok sa kusina at kakainin ninyo kung anong inihahain sa inyo. Maliwanag? Malinaw po, Donya. Malaking tulong na po yan sa amin. Opo, gagawin po namin ang lahat para hindi kayo mabigo. Magaling. Kung gusto nyo, maaari na kayong magsimula ngayong araw. Kung maaari po, Donya, babalik po muna kami sa tindahan kung saan kami tumuloy kagabi. Kukunin lang po namin ang motorsiklo at ilang gamit. Sige, basta siguraduhin ninyong babalik kayo ngayong gabi. At tandaan nyo, bago mag alas 8 ng gabi, kailangan makabalik na kayo rito sa mansyon. Huwag na huwag nyo nga hayaang abutin kayo ng gabi sa daan. Oo, Celia. Babalik kami agad. Salamat po, Donya. Hindi po namin sasayangin ang tiwalang ibinigay nyo. Tingnan natin kung totoong sinasabi nyo. Hindi ko gusto ang mga palautos o mahina sa trabaho. Dito sa mansyon, disiplina ang pinakamahalaga. Maliit lang ang pagkakamali, malaking kapalit. Naiintindihan nyo? Celia, ipakita mo na sa kanila ang magiging kwarto at trabaho nila. Halina kayo, sundan nyo ako. At tandaan nyo, hindi basta-bastang mamuhay sa ilalim ng bubong ni Doña Guada. Matapos kaming kausapin ni Doña Guada, nagsagawa naman ng maikling orientation si Celia para sa amin ni Marta. Tahimik lang siya habang naglalakad sa pasilyo, pero bawat hakbang ay may bigat. Parang bawat salitang bibitawan niya ay may babala. Ipinakita niya sa amin ang quarters area sa likod ng mansyon. Hindi yun kalakihan, pero sapat na para sa aming dalawa ni Marta. May maliit na kama, isang mesa at lumang kabinet na may bahid na ng kalumaan. Isang bintana lang ang nagbibigay liwanag sa loob, pero kahit ganon, maaliwalas naman at may kaunting ginhawa sa pakiramdam. Habang iniikot kami, muling nagpaalala si Celia. Mahina pero matigas ang boses niya, parang hindi dapat baliwalain. Muli niyang pinaalala sa amin na dapat kaming bumalik sa mansyon bago mag alas 8 ng gabi. Tumango lang kami ni Marta. Wala na kaming ibang nasabi dahil ramdam naming hindi yun paalala lang, na parang babala na hindi dapat labagin. Matapos noon, pinayagan na kami ni Celia na umalis muna para kunin ang motorsiklo namin kina Aling Meryl. Habang palabas kami ng mansyon, hindi ko maiwasang lingunin ang bahay. Malaki, maganda, pero may kung anong malamig na presensyang parang nakamasid sa amin kahit wala namang tao sa paligid. Alan, hindi ko alam pero ang bigat ng pakiramdam ko dun sa loob ng mansion eh. Para bang may malambig na hangin na dumadaan kahit walang ventilador. Nararamdaman ko rin yun. Ang laki at ganda ng bahay, pero parang walang buhay. Lalo na yung mga chandelier. Ang gaganda, pero nisa walang nakasindi. At yung mga bungo sa dingding, Alan, nakakatintig palahibo. Para bang nakamasid sila habang naglalakad tayo. Oo nga. Tapos Celia, tahimik, pero matalim tumingin. Parang lahat ng kilos mo sinusukat. Si Doña Guada naman. Diyos ko, parang pader na hindi pwedeng lapitan. Wala man lang emosyon. Parang sobrang lamig ng aura. Ganon yata talaga ang mga mayayaman, Marta. Sanay silang laging nasusunod. Pero kahit ganon, malaki-laki rin yung alok nilang sweldo sa ating dalawa. 10,000 kada buwan para sa akin bilang manunugis. Tapos ikaw, 7,500 piso. Oo nga, malaking tulong na yun. Makakaipon tayo kahit papaano. Pero sigurado ka bang gusto mong manatili ro? Hindi, Marta. Pansamantala lang to. Agad hindi pa sigurado kung may naghahanap pa sa akin. Ayoko magtagal ng sobra dito. Baka matuntun tayo ng mga otoridad. Naiintindihan ko. Pero sana, habang nandito tayo, maging maayos ang lahat. Ayoko na muling tumakbo. Gagawin kong lahat para hindi na mangyari yun. Magtatrabaho ko ng maayos. At kapag ligtas na tayo, babalik tayo sa Bulacan. Doon tayo magsisimula ulit. Sige, pero Alan, sana huwag muna tayong gumawa ng anumang ikakapahamak natin. Tahimik lang tayo rito, ha? Oo, tahimik.
Pero ewan ko, Marta, may kung anong pakiramdam ako sa bahay na yun. Parang may mga lihim na hindi dapat tuklasin. Kaya siguro pinawal ang basement. Oo, at mas mabuti nang wag nating alamin kung bakit. Hindi rin naman tayo magtatagal. Pagdating namin sa tindahan ni Aling Meryl, agad niya kaming pinapasok at inalok ng hapunan, tinolang manok at bagong lutong kanin. Di na kami tumanggi, gutom na rin kami pareho eh. Pero nang marinig niyang kina Doña Guada kami magtatrabaho, bigla siyang napatigil at napatingin sa amin ng seryoso. Abay, kina Doña Guada pala kayo magtatrabaho at manunuluyan. Sigurado ba kayo, Alan, Marta? Opo, Aling Meryl. Sabi po ni Kapitan Tinong, naghahanap daw ng manunugis si Donya. Tamang-tama rin kasi si Marta gusto niyang maging kasambahay. Oo nga po. At pumayag si Doña Guada na tumira kami sa quarters area ng mansyon. Malaki rin po ang sweldo. Maganda nga siguro ang sweldo, pero hindi basta-basta si Doña Guada. Ano pong ibig yung sabihin, Aling Meryl? Matagal na siyang nakatira doon, pero bihirang may nakakausap. Ilang beses nang may taong pumasok sa mansyon para magtrabaho, pero wala ni isa man ang tumagal. Bigla na lang nawawala, o kaya kusa raw umaalis nang hindi nagpapaalam. Nawawala? Ano pong ibig niyong sabihin? Walang nakakaalam. Pero sabi ng mga taga rito, may mga ingay daw na naririnig sa gabi. Mga yabag, mga iyak ng hayop na parang tao. At yung basement sa bahay na yon, kahit kailan, walang nakapasok at nakalabas ng maayos. Siguro po mga chismis lang yan, Aling Meryl. Alam niyo naman dito sa baryo o kahit saan man siguro, mabilis kumalat ang kwento. Sabi nga nila, may pakpak ang chismis. Baka nga. Pero tandaan nyo to. Kung may marinig o may mapansin kayong kakaiba sa mansyon, huwag niyong ipagsawalang bahala. At bago mag alas 8 ng gabi, siguraduhin yung nakabalik na kayo ron. Ganon din po ang bilin ni Celia. Oo, alam ko. Kaya mag-ingat kayo. Ang mansyon na yon, Alan, matagal nang may dalang hiwaga. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron ton, pero siguraduhin yung hindi kayo magiging bahagi ng mga kwentong ayaw nyong marinig ng ibang tao. Matapos naming kumain ng hapunan at makuha ang motorsiklo, agad kaming nagbalik ni Marta papunta sa mansyon. Mas mabilis na ang naging biyahe dahil nabilhan na namin yun ng krudo. May nadaanan kaming maliit na motor shop sa daan at kahit medyo luma ang makina, maayos pa rin itong umandar. Habang tinatahak namin ang madilim na kalsada pabalik sa bayan, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin at ang unti-unting paglapit ng gabi. Pagdating namin sa mansyon, diretsyo na kami ni Marta sa kwartong inilaan sa amin ni Celia. Tahimik ang paligid at sa malayo, tanging ingay lang ng mga kuligligang maririnig. Wala ni isang ilaw sa labas. At tila ba ang buong mansyon ay natutulog din kasama ng gabi. Bago mag alas 8 naroon na kami ayon sa maigpit na bili ni Celia. Hindi naman kami pwedeng mag-ikot sa labas, lalo na sa loob ng mansyon, kaya't pinasya na lang naming magpahinga. Umiga kami ni Marta habang ang malamig na simoy ng hangin ay pilit na pumapasok sa loob ng maliit na silid. Unti-unti nakatulog kami. Pero bandang alas 12 ng madaling araw, naalimpungatan si Marta. Akala niya bumabagyo sa labas, malakas ang ihip ng hangin at naririnig ang pagaspas ng mga dahon ng mga puno. Tumayo siya, marahang lumapit sa bintana at dahan-dahang sumilip. At doon niya nakita ang isang tila malaking ibon. May malaking pakpak na tila lumilipad at umiikot sa paligid ng mansyon. Hindi niya maaninag ng maayos pero ang anyo nito'y hindi pang karaniwan. Alan, gising. Bakit Marta? May nangyari ba sa labas? Anong tinitingnan mo dyan? Gising ka. May nakita ako sa labas. Ano yung nakita mo? Parang ibon, Alan, pero hindi ordinaryong ibon. Malaki. Ang pakpak parang sa paniki pero malaki at malapad. Wala naman akong nakikita, Marta. Nananaginip ka lang siguro. Hindi, Alan. Gising ako. Naririnig ko pa yung hangin. Para bang umiikot lang siya dito sa paligid ng mansyon. Tahimik naman na ngayon eh. Wala na siguro. Alan, baka may masama rito. Baka kaya binawi ni Doña Guadang lumabas paggabi. Halika nga rito sa tabi ko, Marta. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga magtatanong ako kay Celia. Pero ngayon, matulog na muna tayo. Huwag kang lalapit sa bintana, ha? Sige. Pero Alan, sigurado ko sa nakita ko. Hindi yun basta ibon. Oo na. Baka nga hindi. Tandaan mo, liblib dito sa lugar na to.
Kaya baka ibon lang yung nakita mo o paniki. Halika na, matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Pilit kong pinakalma si Marta. Sinabi kong baka guni-guni lang ang mga nakita niya, na baka nilalaro lang siya ng pagod at takot. Pero sa loob-loob ko, hindi rin ako panatag. May kung anong bigat sa hangin ang gabing yun. Parang may matang nakamasid mula sa dilim. Pinilit kong maging matatag, kaya't ipinagwalang bahala ko na lang ang sinabi niya. Ngunit kahit anong paliwanag ang ibigay ko, hindi na muling kumalma si Marta. Nanginginig pa rin siya at paminsan-minsan ay napapatingin sa bintana na para bang may inaabangan. Tahimik siya pero sa mga mata niya, nakita ko ang takot na hindi kayang takpan ng mga salita. Kaya't niyakap ko siya, mahigpit, buong pag-aalaga. At sa gabing yon, doon lang kami nakatagpo ng kaunting katahimikan. Pagsikat ng araw, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng umaga sa loob ng quarters namin. Tahimik ang paligid, ngunit may kung anong kakaibang bigat sa hangin na parang may mga matang nakamasid kahit wala namang tao. Paglabas namin ni Marta, naamoy namin ang kape at tinapay. Doon sa mahabang mesa ng kainan, nakita namin si Doña Guada. Nakaitim pa rin siya tulad ng gabi at ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. Sa tabi niya ay si Celia, tahimik na nagsasali ng kape sa mamahaling tasa. Tahimik kaming tumayo sa may pinto, pero hindi alam kung lalapit o magpaparamdam. Pero bago pa kami makapagsalita, inangat ni Doña Guada ang kanyang tingin at diretsyong tumama yun sa akin. Sa sandaling yun, parang nawala bigla ang hangin sa paligid. Maaga kayong nagising. Mabuti. Hindi ko gusto ang mga taong tanghali kung bumangon sa kama. Opo, Donya. Nais po namin magsimula agad sa trabaho. Magaling. Celia, sabihin mo sa lalaking to ang gagawin niya ngayong araw. Alan, gusto ni Doña Guada na mangasukan ng 3 baboy ramo sa kagubatan sa bandang silangan. Malapit lamang yun sa lupain ni Doña Guada. Dapat bago lumubog ang araw. Dala mo na rito ang mga yun. 3 baboy ramo po? Mag-isa lang ako? Oo. Ang baboy ramong magiging supply ko ng karne para sa buong linggo. Wala akong pakialam kung paano mo sila mahuhuli. Basta siguraduhin mong sariwa pang mga yon pagdating dito. Naiintindihan mo? Opo, Donya. Gagawin ko po ang makakaya ko. At ikaw naman, babae. Po, Donya? Linisin mo ang buong mansyon mula kisame hanggang sahig. Ayoko makakita ng kahit anong alikabok. Maging ang mga larawan, ang mga estante, pati ang mga chandelier. Kung may makita akong dumi, hindi kita patutulugin ngayong gabi. Opo, Donya. Lilinisin ko po ng mabuti lahat. Magaling. Ayoko makarinig ng kahit na anong mga palusot. Sa bahay na ito, ang utos ko ay ituring yung batas na dapat sundin. At Alan, mag-ingat ka sa gubat. Hindi lahat ng hayop doon ay tinatabla ng bala. Nagsimula akong mangaso bandang 8:00 ng umaga. Bitbit ko ang lumang rifle na ipinahiram ni Celia at isang malaking sako para sa mga huli. Tahimik ang kagubatan, pero ramdam ko ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa mga punong kahoy, mga ibon, hayop o baka kung ano pa. Makalipas ng ilang oras bago pa sumapit ang 5:00 ng hapon, napatay ko na ang 3 baboy ramo na utos ni Doña Guada. Malalaki ang mga ito at kahit sanay ako sa ganong trabaho, hirap pa rin akong buhatin ang mga katawan nila. Doon ko nakasalubong ang ilang magsasaka sa gilid ng bukirin, ilang kabataang mukhang taga-baryo masinag din. Nilapitan ko sila at nakiusap na tulungan akong dalhin ang mga baboy ramo hanggang sa tarangkahan ng mansyon kapalit ng kaunting pera. Walang nagtanong, tahimik lang nilang kinuha ang mga hayop at tinulak sa kariton. Pero napansin kong lahat sila'y iwas tumingin sa direksyon ng mansyon. Parang ayaw lumapit ng husto kahit bayaran pa. Nang tanungin ko kung bakit, isang sagot lang ang narinig ko mula sa pinakamatanda sa kanila. Hanggang dito na lang kami, tol. Hindi kami pwedeng lumapit pa doon. Kaya hindi ko na lang pinilit. Kinuha ko ang kariton at ako na mismo ang naghatid sa likod ng bahay, sa bandang kusina kung saan karaniwang dinadala ang karne. Doon ko iniwan ang mga huli, maayos kong ihilera sa tabi ng balon. Paglingon ko'y tanaw ko si Marta mula sa loob. Pagod na pagod, may hawak na basahan at timba. Namumutla na ang mga kamay niya sa kakalinis. Kahit pawis na pawis, hindi siya tumigil. Nililinis niya ang bawat sulok, pati mga larawang nakasabit sa dingding na tila laging nakamasid sa kanya. Naawa ako. Kung pwede ko lang siyang tulungan, ginawa ko na.
Pero alam kong hindi ko rin pwedeng suwayin ang utos ni Doña Guada. Sa sandaling yon, napaisip ako kung hanggang kailan namin kakayanin ang ganong buhay. Isang buhay na tila nakatali sa takot at mga liham na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Alan, nandito ka na pala. Magaling. Nakita ko ng mga baboy mo. Malalaki ang mga yon. Sakto lang para sa gusto ni Donya. Opo, Ma'am Celia. Kanina ko pa po dinala. Gusto niyo po bang linisin ko na silang lahat? Hindi. Ang isang baboy mo lang ang katayin mo rito sa labas. Ang dalawang natitira, tulungan mo akong ibaba sa basement. Sa basement po? Oo. Doon gustong ipalagay ni Donya Guada ang mga yon. Pero hindi po ba bawal daw kaming pumunta sa basement? Yan po ang bili ni Donya na kahit kailan huwag kaming pupunta. Huwag ka nang doon. magtanong, Alan. Basta gawin mo nang iniutos ko. Kung ayaw mong magalit si Doña Guada, sumunod ka na lang. Opo, Ma'am Celia. Pasensya na po. Magmadali ka. Ayokong abutan tayo ng dilim. Dalhin mo sa likuran ng kariton at siguraduhin walang ibang makakakita habang ibinababa natin. Opo, heto na. Magkasama namin ni Celia ang ibinaba sa basement ang dalawang patay na baboy ramo. Mabigat ang mga ito at sa bawat hakbang pababa sa hagdan, lalong lumalalim ang dilim. Wala halos araw, isang mahinang bombilya lang sa may kisame ang nagbibigay liwanag at yun pa'y tila nanginginig. Parang anumang sandali, mamamatay. Pagdating namin sa ilalim, agad kong naamoy ang masangsang na amoy na hindi lang basta amoy dugo o karne. May halong amoy ng nabubulok, ng lumang kahoy na basa at kung ano pang hindi ko na kayang tukuyin. Parang may mabigat na singaw ang hangin. Isang amoy na pilit kong nilunok para lang hindi ako masuka. Tahimik lang si Celia habang tinutulak namin ang kariton. Walang imik, walang paliwanag. Ang mga anino sa paligid ay tila kumikilos sa bawat galaw ng ilaw. At sa bawat kanto ng basement, pakiramdam ko'y may mga matang nagmamasid. Hanggang sa natapat kami sa isang kwartong sarado ang pintuan. Hindi ordinaryo ang pintong yon. Itim, makapal, at may bakal na kandado. Bigla na lang huminto si Celia sa tapat nito at lumingon sa akin. Hanggang dito ka na lang, Alan. Iakyat mo na ulit yung kariton. Ako nang bahala rito. Sige, pero anong gagawin sa mga baboy ramong ito? Makakadagdag lang ito sa pamamaho ng basement. Huwag nang maraming tanong. Nagawa mo ng trabaho mo dito, di ba? Alis na. Pero sa mga susunod na araw, araw-araw ganitong gagawin mo. Pero wala kang karapatang magtanong. Maliwanag? Kung hindi, isusumbong kita kay Doña Guada at mapapaalis agad kayo ni Marta. Maliwanag. Pasensya ka na. Sige, akit na ako. Habang paakyat ako, lalo kong naramdaman ang bigat ng hangin at ang amoy na parang humahabol sa akin mula sa ilalim. Nahilo ako. Pagdating ko sa kusina, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla na lang bumaliktad ang sikmura ko at doon mismo sa gilid ng lababo, nagsuka ako. Doon unang beses kong naramdaman na baka mali ang desisyon naming pumasok sa mansyon na to. Pero nagdesisyon na akong sarilinin muna yon. Hindi ko muna sasabihin yon kay Marta. Gusto ko munang alamin kung anong gagawin ni Celia sa dalawang baboy ramong napatay ko. Bakit dinala sa basement na nakakasulasok ang amoy? At ang mga susunod na araw, ganun pa rin ang gagawin ko. Lumipas sa mga araw na parang walang pagbabago. Ganun pa rin ang takbo ng buhay ko sa mansyon ni Doña Guada. Araw-araw, may ipinapabili sa akin si Celia. Kung hindi baboy ramo, baka, kambing, kabayo, o kung minsan kalabaw. Lagi niyang sinasabi na kailangan daw yon ni Doña Guada bilang supply. At gaya ng dati, pagkatapos kong mahuli ang mga yun, tinutulungan ko si Celia na ibaba sa basement ang mga patay na hayop. Doon pa rin namin inilalagay sa madilim, mabaho at nakakasulasok na lugar na yon sa ilalim ng mansyon. Sa tuwing umaakit ako, palagi akong nasusuka. Di ko na mabilang kung ilang beses kong pinigilan ng suka sa lalamunan ko. Di ko rin maiwasan ang mga tanong sa isip ko. Bakit kailangan sa basement ilagay yung mga hayop? Nung ginagawa nila ron? At higit sa lahat, anong nilalaman ng pintong bakal na yon na laging sarado na kahit minsan na hindi ko pa nakitang nabubuksan ni Celia o ni Doña Guada? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa quarters namin ni Marta, sinabi ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat para matuklasan ang lihim ng pintong yun. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humihila sa akin para malaman kung ano talagang nangyayari sa ilalim ng bahay na yun. Hanggang isang araw, sa pagbalik ko mula sa pangangaso, may dala akong 2 malaking kambing noon.
Napahinto ako sa harap ng tarangkahan ng mansyon. May isang matandang babae. Marahil nasa edad 50. Nakatayo ron. Payat siya, maputla, at tila pagod na pagod. Nakasuot ng kupas na barot saya at nakasomberong punit na sa gilid. Tahimik ko siyang pinagmamasdan. Parang may gustong sabihin ang mga mata niya. At sa di ko mapaliwalag na dahilan, kinalabutan ako. Magandang hapon po, Nay. Pasensya na po, pero sino po kayo? Matagal ko na pong nakikita ang mansyong to, pero ngayon lang po ako nakakita ng ibang tao rito sa labas. Ako, si Mariana. Kapatid ako ni Guada. Kapatid po ni Doña Guada? Hindi ko po alam na may kapatid siya. Ako po pala si Alan, ang bagong manunugis at matador dito sa mansyon. Kaya pala, may bago na naman siyang tauhan. Nakikiusap ako, iho. Tulungan mo akong makapasok sa loob ng mansyon. Kailangan kong mapalaya si Facundo. Si Facundo? Sino po yun? Kung tutulungan mo ako, ipaliliwanag ko ang lahat. Sige po, Lola. Tutulungan ko kayo. Pero gusto kong malaman muna kung ano talaga ang nangyayari dito. Makinig ka, Alan. Magkapatid kami ni Guada. Magkapatid sa ina. Iisa ang aming dugo. Dugo ng mangkukulam at mambabarang. Pero magkaiba ang landas na pinili namin. Ako, pinili kong maging albularyo, ang gumamot at hindi manakit. Pero si Guada, pinili ang itim na karunungan. At si Facundo, anong kinalaman niya rito? Wala naman pong Facundo na nakatira dyan sa loob ng mansyon. Si Facundo ang tunay na may-ari ng mansyon. Siya ang pinakamayamang lalaki noon sa baryo. Pero ginamit ni Guada ang gayuma para mapasa kanya si Facundo. Pinakasalan niya ito at kinuha ang lahat ng kayamanan. Ibig yung sabihin, niloko niya si Facundo? Hindi lang yon, iyo. Lang makuha niya na ang lahat. Pinalabas niyang namatay sa sakit si Facundo. Pero ang totoo, ginamit niya ang itim na karunungan para gawing halimaw si Facundo. Itinago niya sa basement, pinakakain ng mga hayop. At yan ang dahilan kung bakit kanya kinuha bilang manunugis. Ano? Ibig sabihin, lahat ng hinuhuli kong hayop para sa kanya? Para kay Facundo? Oo, iho. Pinapakain ni Guada kay Facundo ang mga yon at hindi niya hinahayaang lumabas ang halimaw na yon. Dahil kapag nangyari yon, tao ang kakainin niya. Pero may mas masahol pa. Mas masahol pa ron? Si Guada mismo ay aswang. Ang mga tao para sa kanya'y reserba. Kapag kulang na ang mahayop na pinapakain kay Facundo, tao naman ang ihahain. Diyos ko, kaya pala ang daming bawal sa mansyon. Kaya pala amoy kamatayan ng basement. Napansin ko rin pong mahigpit dito sa Baryo Masinag. Lagi pong sinasabi na bawal lumabas kapag alas 8 na ng gabi. May kinalaman po ba yun kay Doña Guada? Oo, Alan. Kaya may batas na ganyan dito sa baryo. At hindi lang yun para sa disiplina. Tuwing alas 8 ng gabi, nagsisimula ng maghanap ng mambibiktima si Guada. Kapag madilim na at walang tao sa labas, tsaka siya lumalabas bilang aswang. Kaya pala, ganun ang utos si Celia na bago mag alas 8, dapat nasa loob na kami ng mansyon. Akala ko para lang sa seguridad. Hindi, iho. At para hindi mo makita ang tunay na anyo ni Guada, pag lumalabas siya, ang mga hayop sa paligid nagtatago. At minsan, may maririnig kang iyak o alulong, pero hindi mo alam kung tao o hayop na bang dinadagit niya. Diyos ko. Pero kung ganito po katindi, bakit walang gumagawa ng paraan? Bakit hinahayaan lang siya ng mga tao? Alam ito ni Kapitan Tilong. Matagal na niyang gustong mahuli si Guada pero hindi niya basta magagawa yun. Wala pa siyang sapat na ebidensya. Kaya pinapalabas na lang nila na ang pinapatay nila, mga bandido raw ang may gawa. Kaya pala, may mga balitang may mga nawawala. Pero walang hustisya. Hindi pala ordinaryong krimen yun. Yun pala ay gawa ng aswang. Tama ka, iho. Kaya kailangan natin ng tiyempo. Kapag dumating ang tamang oras, kapag nakita mismo ni Kapitan Tino ang katibayan, doon pa lang niya magagawang kumilos. Pero baka huli na ang lahat kung hindi tayo kikilos ngayon. Sige po, Lola Mariana. Kung yun lang ang paraan para matigil si Guada, handa akong tumulong. Pero kailangan natin maging maingat. Ayokong mapahamak si Marta. Siya ang kinakasama ko. Kasambay ho siya sa loob. At hindi mo rin alam, iho. Baka siya na ang susunod na gusto ni Guada. Kaya bago mangyari yon, kailangan natin kumilos. Tulungan mo ako, Alan. Kailangan kong mapalaya si Facundo bago pa tuluyang mawala ang kaluluwa niya. Sige po, Lola Mariana. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan nating maging maingat. Baka pareho tayong mapahamak. Matapos po ang pag-uusap namin ni Lola Mariana, buo na ang pasya ko.
Aalis na kami ni Marta sa mansyon ni Doña Guada. Hindi ko na kayang tiisin ang mga misteryong bumabalot sa bahay na yon, lalo na ang mga lihim na unti-unti kong natutuklasan. Pero hindi rin pwedeng basta na lang kaming umalis. Kailangan namin maghintay ng tamang oras. Napagdesisyonan kong palipasin muna ang 1 buwan para makuha namin ang buo ang aming sweldo. At higit sa lahat para makahanap ako ng tiyempo. Gusto kong makakuha ng ebidensya laban kay Doña Guada. Sapat para mapatunayan kay Kapitan Tinong at sa mga taga-baryo ang mga kasamaan niya. Nangako rin ako sa sarili kong tutulungan ko si Lola Mariana. Hindi lang dahil sa awa, kundi dahil may bahagi sa akin na gustong bumawi. Siguro po, yun ang paraan para maibsan ko ang kasalanang nagawa ko noon. Kung magagawa kong iligtas ng iba sa kapahamakan ni Guada, baka kahit paano matubos ko rin ang sarili kong kaluluwa sa kasalanang nagawa ko. Napansin ko rin po na may mga sandaling tila kakaiba ang kilos ni Doña Guada. Minsan sa gitna ng aking trabaho o kapag nagdadaan ako sa bulwagan ng mansyon, nahuhuli ko siyang pinagmamasdan ako ng palihim. May pagkakataon pa nga na magtatama ang aming mga mata at imbis na umiwas, nananatili ang tingin niya. Malamig, ngunit may kung anong apoy sa ilalim nun. Lalaki po ako. Alam ko kung paano tumingin ng isang babae kapag may pagnanasa. Hindi yun tingin ng isang amo sa tauhan, kundi ng isang nilalang na may nais maramdaman o marahil kontrolin. Doon ko naisip, baka ito ng pagkakataon. Kung nais kong makalapit at matuklasan ang lihim niya, kailangan kong gamitin ang kahinaan niyang yun. Aakitin ko siya, makikipaglaro ako. Mula noon naging maingat ako sa aking mga kilos. Nagpapakita ako ng paggalang, ngunit may halong kumpiyansa. Minsan sinasadya akong magtanggal ng damit pangtaas kapag nagpapahinga sa bakuran o magpakita ng lakas habang nagtatrabaho. Sinadya akong ipakita ang magandang katawan kong batak sa pagbubuhat ng mabibigat at tila nakiramdam nga si Doña Guada. Isang umaga sa ikinagulat ng lahat, lalo na ni Celia, biglang sinabi sa akin ni Doña Guada na sasama siya sa akin sa pangangaso. Wala akong nagawa kundi tumango kahit ramdam kong may kakaiba sa ngiting ibinigay niya. Alam mo ba, Alan, matagal na akong tigang. Mahigit 10 taon na mula nang mamatay ang asawa ko. Biyuda na ako at sa tagal ng panahong yun, wala nang ibang lalaking nakalapit sa akin gaya mo. Pasensya na po, Donya. Hindi ko po alam kung paano sasagutin yan. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko rito. Huwag ka nang magkunwari, Alan. Ramdam ko mga tingin mo. Ramdam kong gusto mo rin ako. Sinasadya mong akitin ako. Ako naman, aaminin kong naakit ako sa'yo. Iwanan mo na si Marta. Tutan, ako ang magbibigay sa'yo ng lahat. Pera, bahay, kapangyarihan, pati hilig mo. Doña Guada, salamat po sa alok ninyo. Pero hindi ko po magagawa yun. Talaga ba, Alan? Kahit kapalit ay lahat ng luho at ginawa? Kung gusto nyo makuha ang gusto nyo, may kapalit din yun. Sabihin nyo muna sa akin ang totoo. Ano ang lihim sa basement? Hindi mo kailangang malaman yon, Alan. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang sinisilip. Pero doon po laging napupunta ang mga hayop na hinuhuli ko. Dapat ba talaga akong manahimik kahit alam kong parang may mali? Masyado kang mausisa, Alan. Mauna na akong bumalik sa mansyon. Tapusin mo na lang ang pangangaso mo. Opo, Donya. Mamaya po, susunod na lang ako. Pagkatapos ko pong mangaso, agad kong dinala ang mga napatay kong baboy ramo sa likod ng mansyon kagaya ng dati. Pero nung araw na yun, may kakaiba akong plano. Hindi na ako tatakas sa mga tanong ko. Kailangan kong makita kung ano talaga ang nangyayari sa basement. Habang si Celia ay nag-aayos ng mga hayop at naghahanda ng ibaba ang mga ito, palihim akong sumunod. Sa pagpasok namin sa basement, sinadya akong magpaiwan sa lilim ng isang sulok sa likod ng lumang estante. Hindi ako gumalaw. Halos pigilin ko ang hinga ko habang pinagmamasdan ko si Celia na may daladalang 2 baboy ramo. Narinig ko ang kalansing ng mga susi. Pagkatapos ay ang mabigat na kalatog ng pintong bakal na matagal ko nang gustong mabuksan. Dahan-dahan yung bumukas at sa unang pagkakataon, nakita ko ang loob ng kwartong yun. May mga kalat na buto sa sahig. Buto ng mga hayop at marahil hindi lang yun. Sa pinakagitna ng silid, may isang selda na gawa sa makapal na bakal. Doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki, payat, halos butot balat, pero may kakaibang anyo. Ang mga mata niya'y nagliliwanag sa dilim at ang mga kuko niya mahahaba, parang pangil ng hayop. Doon ko napagtanto, siya si Facundo.
Hindi lang basta lalaki kundi halimaw na nilikha mismo ni Doña Guada. Nang ibinulid ni Celia ang mga patay na baboy ramos sa loob, biglang gumalaw ang nilalang. Kumalabog ang mga bakal habang sumisisid siya sa dilim. At ilang saglit lang, narinig ko na ang tunog ng mga ngasab at pagtilamsik ng dugo. Halos hindi ako huminga. Ang lahat ng nakita ko ron sapat para patunayan na totoo ang mga sinabi ni Lola Mariana. Si Facundo ay buhay at nakakulong sa sariling impyerno sa ilalim ng mansyon ni Doña Guada. Pero mukhang napansin ako ni Celia. Anong ginagawa mo rito, Alan? Wala ka nang dapat itago, Celia. Alam ko nang totoo kung sino si Facundo, kung ano si Doña Guada. Hindi mo dapat nalaman yan, Alan. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Hindi ka dapat makikialam. Alam ko kung anong ginagawa niyo rito. Ang mga hayop na hinuhuli ko, pinapakain niyo sa limo na asawa ng Donya. At ikaw, tinutulungan mo siya sa lahat ng kabaliwan niyang yan. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, Alan, pati na kay Marta, kagaya ng iba pang mga tampalasang nauna sa inyo, ibaon mo nang nalalaman mong yan sa katahimikan. Hindi mo siya kayang labanan. Hindi ako natatakot. Tapos na ang pandilin lang ninyo. Nagpambuno kaming dalawa. Naghabulan sa paligid ng basement. Si Celia ay humawak ng bakal na tubo habang pilit ko inaagaw ang susi ng selda mula sa kanya. Ibalik mo yan, Alan. Hindi mo alam kung anong pinapalaya mo. Mas alam ko kung gaano kayo kasama. Naagaw ko ang susi mula sa kamay ni Celia. Nangilabot ako habang binubuksan ng kandado. Ang bawat ikot ng susi ay parang hampas ng kulog sa dibdib niya. Pagkabukas, bumungad ang amoy ng dugo at pagkabulok. Alan, wag! Wag mong gawin yan! Hindi mo alam kung anong ginagawa mo! Tama na mga kasinungalingan ninyo. Dapat na siyang makalaya. Pagbukas ko ng selda, gumagapang palabas ang isang nilalang, si Facundo. Payat, nanginginig at halos hindi na mukhang tao. Nagulat ako nang bigla na lamang sumulpot sa loob si Lola Mariana. Sumalisi pala siya nang pumasok ako sa loob ng mansyon at nagkataong natuklasan ko na rin ang sikreto ng basement. Facundo, anak ng Diyos, Facundo. Ako to, si Mariana, ang tunay mong mahal. Lumapit si Lola Mariana at niyakap si Facundo. Sa isang igla parang kumalma si Facundo, ngunit ilang sandali lang, lumitaw muli ang gutom sa mga mata niya. Gutom na halimaw na hayok sa dugo at laman ng tao. Gagamutin kita, Facundo. Aalisin ko ang sumpa. Ibabalik ko ang pagkatao mo. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, bigla siyang binalya ni Facundo. Tumilapon si Lola Mariana sa gilid ng pader. Ako naman ang dinaluhong ni Facundo. Nagpambuno kami sa sahig. Pilit kong inilalayo ang sarili ko sa matatalas na kuko at mabahong hininga ng halimaw. Ngunit tila wala na sa sarili ang halimaw. Sa isang malakas na hampas, tuluyang natanggal ang kandado ng selda at bumukas ang pintuan ng basement. Tumakbo palabas si Facundo. Sumisigaw, gutom na gutom sa dugo ng tao. Diyos ko! Nakawala siya! Kasalanan mong lahat ng ito, Alan! Lola Mariana, anong gagawin natin ngayon? Huli na ang lahat, Alan. Kapag nasimulan na niya ulit ang pagnanais sa dugo ng tao, wala makakapigil. Hahanap siya ng tao sa buong baryo Masinag. Mauubos ang lahat ng tao rito. Kailangan natin siyang mapigilan bago kumagat ang dilim. Ano to? Alan? Celia? Mariana? Anong ginagawa niyo rito? At nasan si Facundo? Donya, wala na po siya. Tumakas siya. Hindi niyo alam kung anong pinakawalan niyo, mga hangal! Walang mas hangal, Donya, kundi yung gawin mong halimaw ang sarili mong asawa. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Ako ang nagbigay sa'yo ng trabaho. Ako ang nagpapakain sa inyo! At ginamit mo sila para itago ang kasamaan mo. Guada, tigilan mo na to. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit naging halimaw si Facundo. Kasalanan ko? Hindi, Mariana. Siya mismo ang pumili niyan. Pinili niyang manatili sa piling ko kahit pangkapalit ay ang kaluluwa niya. At kasalanan din niya. Dahil kahit akin na siya, ikaw pa rin ang mahal niya. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niyang pananakit sa puso ko. Ginawa akong lahat para mapasakin siya, pero ikaw pa rin ang sinisinta niya. Tigilan mo muna ang mga kadrabahan mong yan bago pa mahuli ang lahat. Kapag hindi mo napigilan si Facundo bago kumagat ang dilim, posibleng maubos sa mga tao sa barangay Masinag. At ngayon, baka oras na rin para ubusin silang lahat.
Wala nang silbi ang mga taong yon. Dugot laman lang ang halaga nila sa amin. Donya, wag po. Hindi pa huli ang lahat. Walang taong karapat dapat mamatay sa kagustuhan mong manatiling makapangyarihan. Hindi mo ako mapipigilan, Alan. Hindi niyo ako kayang pigilan. Pipigilan kita! Hindi ko na alam kung saan ako nakakuha ng tapang at lakas. Sinalya ko si Doña Guada ng buong lakas papasok sa seldang dating pinagkulungan kay Facundo. Agad kong sinira ang pinto at ikinandado. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog ng bakal. Alan, walang makakatakas sa galit ko. Isusumpa ko kayong lahat. Pasensya na, Doña Guada, pero tapos na ang kasamaan mo. Alan, anong gagawin natin ngayon? Wala nang oras. Kailangan natin pumunta kay Kapitan Tinong. Kailangan malaman ng mga tao sa barangay Masinag ang nangyayari at mabigyan sila ng babala. Tama ka, Lola Mariana. Hindi natin hayaang magpatuloy itong empyerno na to. Pero paano si Facundo? Baka kung saan na siya nagtatago. Hindi na siya nagtatago, Celia. Nagugutom siya. At kapag lumubog na ang araw, lalabas siya para maghanap ng dugo. Kailangan natin mauna bago siya makahanap ng susunod na biktima. Tara na! Sa puntong yon, agad kaming umalis ni Lola Mariana. Habang naiwan naman si Celia sa basement, di malaman kung anong gagawin kay Doña Guada na nagwawala naman sa loob ng selda. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Lumabas kami ng mansyon. Sumakay sa motorsiklo at tinahak ang madilim na daan patungo sa barangay hall. Halos hindi kami humihinga sa kaba. Alam naming bawat minuto ay mahalaga dahil maaring may mabiktima na si Facundo bago pa kami makarating. Pagdating namin sa barangay, agad naming hinanap si Kapitan Tinong. Nagsalita si Lola Mariana ng sunod-sunod. Ipinaliwanag niya ang buong katotohanan. Ang sumpa, ang pagiging aswang ni Doña Guada at ang halimaw na si Facundo na ngayon nakawala. Hindi makapaniwala si Kapitan Tinong sa una, pero nang makita niyang takot sa mga mata namin, tila natauhan siya. Agad niyang inutusan ng mga barangay tanod na maghanda, magdala ng mga bolo, itak at baril na nakatago pa mula sa lumang armory ng barangay. Tumawag din siya ng mga pulis sa bayan para tumulong sa paghahanap kay Facundo. Isa-isa ring naabisuhan ng mga residente ng Baryo Masinag. Sa pamamagitan ng megaphone, iniutos ni Kapitan Tinong na walang lalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Kailangang isarado ang lahat ng pinto at bintana, kahit ang maliit na siwang, dahil hindi nila alam kung saan maaaring dumaan ang halimaw. Habang abala ang mga tao sa paghahanda, napatitig ako sa malayo, sa direksyon ng mansyon. Sa ilalim ng unti-unting lumulubog na araw, tila may dumadapong anino sa tore nito. At sa puso ko, dama ko na nagsisimula na ang bangungot ng Baryo Masinag. Pero bigla kong naalala si Marta. May katarantahan at bilis na mga pangyayari, nakalimutan ko siyang isama. Kaya naman mabilis akong sumakay sa motorsiklo at bumalik sa mansyon para kunin si Marta. Pero nagulat ako sa aking nakita. Pagbalik ko sa mansyon, nakagapos sa isang silya si Marta. Umiiyak. Nakawala si Zelda si Doña Guada. May isa pa palang susi ng Zelda si Celia kaya napakawalan siya. Alan. Tinulungan kita. Pinakain, binigyan ng tirahan, at ito ang isinukli mo sa akin? Pagkakanulo? Tinulungan mo ako? Hindi, Doña Guada. Ginamit mo ako. Ginamit mo kami mag-asawa para maitago ang mga kasalanan mo. Ginamit? Nakalimutan mo na ba, Alan, na sinabi ko sa'yo kung gaano kita kagusto? Sa harapan mo, inamin kong matagal na akong tigang at ikaw ang nagbigay sa akin ng init na matagal ko nang kinasasabikan. Anong sinasabi niya, Alan? Totoo ba yan? Hindi, Marta. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Pakinggan mo muna ako. Oo, inamin niya na gusto niya ako. Pero tinanggihan ko siya. Wala akong ginawang masama. Wala, Marta. Ginawa ko lang yun para malaman ng totoo tungkol sa kanya at sa mga nangyayari sa basement. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, Alan. Ako na mismong magpapatunay. Gusto mo ng katotohanan? Alam mo bang wala akong atraso sa'yo at ikaw ang may atraso sa akin? Unti-unti niyang ibinuka ng bahagi ang kanyang bestida sa balikat. Kita ang bakas ng sugat na tila tama ng bala ng baril. Nakikita mo tong sugat na ito sa aking balikat? Galing to sa'yo, Alan. Nung nasa Bulacan ka pa, sa isang kagubatan kung saan ka nanguhuwi ng baboy ramo. Akong tinamaan mo. Isang aswang na nagugutom lamang ng gabing yon. Pero imbis na patiin kita noon, pinili kong mabuhay at hanapin ka. Dahil hindi ko kinaya ng api at sakit. Dahil madaling araw na yon, bumalik na ako sa pagiging tao. At ngayong nakita kita,
Iniligtas pa kita sa sarili mong kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, wala kang napatay. Hindi ko naman akalaing magtatagpo pang mga landas natin. Ang orihinal kong plano, hanapin ka at lapain. Pero magandang lalaki ka, Alan. At nagustuhan kita. Sayang ka kung mamamatay ka. Gusto kitang tikman sa ibang paraan. Ibig mong sabihin, niloko mo ako? Ginamit mo ang takot ko para makulong ako rito? Dahil gusto kita, Alan. Ginawa kong lahat ng yun para manatili ka sa tabi ko. Pero pinakawalan mo si Facundo, ang tanging lalaking minahal ko noon. At dahil tiyan, pagbabayaran mong ginawa mo. At dahil pinili mo kong saktan, ipatitikim ko sa iyong sakit ng pagkawala. Uunahin kong lapain ang asawa mong si Marta. Alan, tulungan mo ako! Huwag mong gagalawin si Marta Guada. Kung gusto mo magigante, ako na lang. Hindi mo na ako mapipigilan pa, Alan. Dahil sa oras na ito, ako na ang makapangyarihan sa Baryo Masinag! Si Doña Guada ay tuluyang nag-anyong halimaw. May pakpak na kulay itim, matutulis na kuko at mata na nagliliyab sa pula. Habang nagaganap ang transformasyon, agad kong pinuntahan ang silyang at tinangka siyang kalagan, subalit humarang si Celia. Anong ginagawa mo, Alan? Pasensya ka na. Pero ang loyalty ko ay kay Doña Guada dahil siyang kumukup sa akin. Susuportahan ko siya sa lahat ng nais at gagawin niya. Habang nagkakagulo sa loob ng mansyon, biglang sumulpot si Celia mula sa likuran ko. May hawak na matalim na kutsilyo. Dinaluhong niya ako ng walang alinlangan. Parang wala na siyang sariling isip. Parang kontrolado na ni Doña Guada. Agad kong nasangga ang kanyang braso at nakipagbuno ako sa kanya. Ramdam ko ang puwersa ng desperasyon sa bawat tulak niya. Pero sa kabila ng takot ko, alam ko hindi ko siya pwedeng saktan. Sinabihan ko siyang gumising sa katotohanan habang pilit kong inaagaw ang kutsilyo mula sa kanya. Pero tila wala na siyang naririnig. Lalo niyang dinidiin ng talim at muntik na akong tamaan sa dibdib kundi lang ako nakaiwas ng maagap. Sa isang iglap nagawa kong iupo siya sa sahig. Ngunit hindi pa man ako nakakahinga, naramdaman ko ang matinding pag-uga ng sahig. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan namin. Paglingon ko, naroon si Doña Guada. Hindi na siya tao. Ang dating marikit niyang mukha ay napalitan ng matulis na pangil, makintab na mga kuko at mata na kumikislap sa pula. Parang anino ng halimaw na tagal nang ikinubli sa loob ng mansyon. Pumagaspas ang kanyang mga pakpak na nagpalipad ng mga pirapirasong kurtina sa paligid. Bago ko pa man maihanda ang sarili ko, sinugod niya ako, subalit ang nabalya niya ay si Celia. Tumama si Celia sa pader, malakas, at pagkatapos matahimik na bumagsak. Nanahimik na siya, walang malay. Nang mga sandaling yon, alam kong wala na akong ibang pagpipilian, kundi harapin ang mismo halimaw ng Baryo Masinag. Pero dinamba ko ni Doña Guada at tumilapon ako sa isang pader. Ang lakas niya! Lumapit siya kay Marta at akmang lalapain. Guada, tama na! Ako na lang! Gawin mo na ang gusto mo mangyari. Tikman mo ako sa parang nais mo. Basta huwag mong sasaktan si Marta. Oo, Alan. Sa wakas, natutunan mo rin kung paano sumuko. Hindi mo alam kung gaano katagal ko no hinintay. Gawin mo na, Guada. Basta't huwag mong sasaktan si Marta. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang gusto kong malasan. Kung ito ang gusto mo, sige. Pero tandaan mo, hindi mo ako kailanman makokontrol. Anong ibig mong... Para to kay Marta! Itinara ko sa bandang dibdib ni Guada ang kutsilyo at bumagsak siya. Nanginginig ang katawan. Unti-unting bumabalik sa anyong tao habang umaagos ang dugo sa sahig. Agad ko nilapitan si Marta at kinalagan siya mula sa pagkakagapos. Tapos na, Marta. Tapos na ang lahat. Babalik na tayo sa Bulacan. Alan, salamat sa Diyos, buhay ka. Akala ko... Wala nang oras, Marta. Kailangan na nating umalis ngayon din. Sige, tara na. Nagtatakbo kaming palabas ng mansyon ni Marta. Habang kumakaripas kami ng takbo, pumapagaspas ang hangin sa paligid namin. Nang tingalain namin, si Guada na muling naging aswang. Hinahabol niya kami. Agad naming pinuntahan ng motorsiklo at sumakay rito. Umaatikabong habulan na naganap. Tinulinan ko ang pagpapatakbo ng motorsiklo hanggang sa makarating kami sa kanaroroonan ni na Kapitan Tinong, Lola Mariana at mga tanod. Kitang-kita nila ang aswang na humahabol sa amin ni Marta. Agad na sinindihan ng mga tanod ang sibat nila at tinudla ang aswang na si Guada.
Subalit nakaiwas ito. Guada, kapatid ko, tama na. Maawa ka na. Wala nang dapat pang masaktan. Lahat ng to pwede pa nating itigil. Itigil? Ganun lang kadali, Mariana. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Wala akong ginawang masama sa'yo, Guada. Isa lang ang gusto ko, ang mabawi ka sa kadilimang to. Mahal kita bilang kapatid, kahit pa sa lahat ng ginawa mong to. Mahal, wag mong banggitin ang salitang yan sa harap ko. Alam mo bang mula pagkabata, ikaw ang paborito ni Ina? Lagi kang pinupuri. Si Mariana napakabait. Si Guada maldita. Lahat ng papuri sa'yo napunta. Ako, laging labis, laging kulang. Hindi ko kasalanan kung ganun ang nakita nila sa akin, Guada. Sana noon pa man, kinausap mo ko. At nang si Facundo, siya na lang ang pag-asa kong mapansin. Pero ikaw pa rin ang minahal. Doon ako tuluyang nasira. Kaya ginawa ko ang lahat. Ginayuma ko siya. Pinilit kong ibigin niya ako. Pero nang malaman niyang ako ang dahilan ng sumpa niya, tinalikuran niya ako. Kaya ginawa ko siyang halimaw. Aswang! At ikinulong ko siya sa selda para maging tapat lang siya sa akin. Para kapag kailangan ko ng sundalo, naroon lang siya. Guada, hanggang ganun ba kalalim ang galit mo sa akin? Ako na lang, Guada. Ako na lang ang patahin mo. Kung yun ang makakapatahimik sa'yo. Kung yan ang gusto mo, kapatid, ibibigay ko. Sino? Facundo! Facundo? Ako to. Mahal mo ko. Wala ka ng pagmamahal, Guada. Halimaw ka. Ikaw ang gumawa sa akin ito. Hayop ka. Pwes, ako ang tatapos sa buhay mo. Halimaw, laban sa halimaw. Oh, Diyos ko, sana hindi na umabot sa ganito. Nagpambuno si Guada at Facundo. Halimaw laban sa halimaw. Hanggang sa matalo si Guada dahil dulot na rin marahil ng taray ng kutsilyo sa kanyang dibdib na gawa ko. Bumagsak siya sa lupa. Agad na lumapit si Lola Mariana sa kanya. Facundo! Facundo, tama na! Huwag mong patayin si Guada. Ako nang bahala sa kanya. Exorcisuti, lapis tenebrarum, in nomine luces, redicud non estrum. Exorcisuti, lapis tenebrarum, in nomine luces, redicud non estrum. Exorcisuti, lapis tenebrarum, in nomine luces, redicud non estrum. Sa panginginig ng kanyang tinig, nagsimula siyang umusal ng isang orasyon sa Latin. Isang sinaunang dasal na tanging mga manggagamot at albularyo lamang ang nakakaalam. Tumalbog ang alingaw-ngaw ng kanyang boses na nasaksihan ng lahat, na pati ang taong bayan ay nangahas ng lumabas ng kanilang mga bahay para saksihan ang mga nangyayari. Napasa po si Guada sa dibdib, habol hininga. Mula sa kulay abo at kaliskis na balat ng halimaw, dahan-dahang bumalik ang kutis ng isang tao. Dahan-dahang dinampot ni Lola Mariana ang itim na bato na lumabas sa bibig ni Guada. Ito ang dahilan. Ang itim na batong ito, ang sumpang nagpalaya nagdilim sa kanyang kaluluwa. Anong ginawa mo sa akin, Mariana? Bakit biglang gumaan ang katawan ko? Parang nawala ang lakas ko. Pinalaya lang kita, Guada, mula sa sumpa, sa kadilimang matagal lang bumihag sa'yo. Hindi mo kailangang manatiling bihag ng bato at ng galit mo. Hindi ko alam kung paano ako nagkaganito. Akala ko noon, tama lang na ipaglaban ko si Facundo kahit sa maling paraan. Pero ang totoo, sinira ko ang lahat. Siya, ikaw, pati ako. Hindi pa huli ang lahat, Guada. Ang mahalaga, pinili mong bumalik sa liwanag bago pa matuluyang maglaho. Liwanag, matagal ko nang nakalimutan kung ano yun. Facundo, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Sana makapagpahinga ka na rin. Matagal na kitang pinatawad, Guada. Sa pagpapakain mo sa akin ng mga hayop kapag halimaw ako, hindi ko kinasanayang kumain ng tao. Oo, nauuhaw ako sa dugo at laman ng tao, pero hindi ko kayang manakit. Ate, salamat. Salamat dahil kahit anong ginawa ko, minahal mo pa rin ako. Lagi, Guada.
Hanggang sa huli. Alan, Marta, patawarin niyo ako sa lahat. Hindi ko na mababawi ang mga buhay na nasira ko. Pero sana matapos na rito ang kasamaan ng pamilyang to. Patawarin ka naman ng Diyos, Doña Guada. Salamat. Salamat sa lahat. Guada. Guada. Unti-unting pumikit si Guada. Bumagal ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan nitong huminto. Niyakap siya ni Mariana at maririnig ang paghagulgol niya. Maya-maya, maririnig ang pagsigaw ng taong bayan na papatayin ang aswang na si Facundo. Patayin ang aswang! Patayin ang isa pang aswang! Halika kayo! Mga taga-baryo Masinag, pakiusap, maghulos dili kayo. Huwag niyo siyang saktan. Hindi kayo sasaktan ni Facundo. Pero Lola Mariana, aswang yan. Paano namin mapapaniguro na hindi siya kakain ng tao? Marami na kaming nasaksiyan ngayong gabi. Naiintindihan ko, Kapitan. Pero makinig kayo. Sa buong panahon ng kanyang sumpa, minsan ay hindi siya kumain ng tao. Mga hayop lang, mga baboy ramo, baka, kambing. Hindi niya magagawang manakit ng sino man sa inyo. Si Alan ang magpapatunay. Oo, tama po si Lola Mariana. Ako mismo ang nangangaso ng mga pinapakain kay Don Facundo. Huwag niyo siyang sasaktan at patayin. Biktima lamang din siya ni Doña Guada. At sisikapin ni Lola Mariana na ibalik siya sa dati. Totoo ang sinasabi niya, mga kababayan. Kilala ninyo ako noon pa man. Hindi ko kayo magagawang saktan. Hindi ko ginustong maging ganito. Gabi-gabi kong pinipigilan ang sarili kong lumabas dahil ayokong may masaktan. Kung ganon, anong gusto mong gawin, Lola Mariana? Tulungan niyo akong pagalingin siya. Hindi siya halimaw. Isa lang siyang biktima ng kadiliman ni Guada. Kung matatapos na ang sumpang ito, handa na akong harapin ang parusa. Basta matapos lang ang paghihirap. Huwag kang matakot, Facundo. Kagaya ng ginawa ko kay Guada, palalayain kita. Exorciso te, lapis tenebrarum, in numine luces, redicod non est tuum. Exorciso te, lapis tenebrarum, in nomine luces, redicod non est tuum. Exorciso te, lapis tenebrarum, in nomine luces, redicod non est tuum. Diyos ko! Yun din ang lumabas kay Doña Guada. Pagkalabas ng bato, unti-unting nagbago ang anyo ni Facundo. Ang mga matatalas na pangal ay naglaho at ang balat niyang maitim at magaspang ay muling naging balat ng tao. Mariana, tapos na ba? Oo, Facundo. Isa ka ng tao muli. Tapos na ang sumpa ni Guada. Salamat sa Diyos. Tapos na ang bangungot ng Baryo Masinag. Pagkatapos ng lahat, agad namin inilibing si Doña Guada sa likod mismo ng mansyon. Sa ilalim ng mga puno, akasya kung saan siya madalas tumatambay noon. Tahimik lang ang libing. Walang dasal, walang musika, tanging ihip ng hangin at pagaspas ng mga dahon ang saksi sa kanyang huling sandali. Si Lola Mariana ang nagbitiw ng mga salita ng kapatawaran habang ako na may tahimik na nakamasid. Si Facundo naman, matapos mapawi ang sumpa ay agad na dinala ni Lola Mariana sa ospital. Mahina siya, parang pagod na pagod ang kaluluwa niya matapos ang mga taong ginugol sa kadiliman. Simula noon, napayapa na ang Baryo Masinag. Wala nang takot sa tuwing lumulubog ang araw. Wala nang pagmamadaling magsara ng mga bintana at pinto bago mag alas 8. Wala na rin bulong-bulungan tungkol sa mga misteryosong nilalang na kumikitil ng buhay sa gabi. Parang unti-unting bumalik ang kulay sa bawat sulok ng baryo. Mga batang muling naglalaro. Mga aling nagkakapit-bahay sa tapat ng tindahan at mga lalaking nagtatawanan sa tabi ng kalsada. Ngunit si Celia, bigla na lang nawala. Wala kaming nakitang bakas ng kanyang pag-alis. Walang gamit na naiwan, walang paalam. Para bang nilamon siya ng mismong gabi na minsang kinatakutan ng lahat. Si Lola Mariana at si Facundo ay bumalik sa mansyon na muli tila nabigyan ng buhay. Hindi na ito ang mansyong bumabalot ng takot, kundi isang tahanang nagbabalik sa katahimikan.
Madalas akong dumalaw paminsan-minsan, dala yung ilang prutas o karne para kay Facundo. Sa tuwing naroroon ako, pakiramdam ko ay para bang tuluyang naghilom ang sugat ng lugar. Pag-uwi ko, tanging isang bagay lang ang palagi kong naaalala, na may mga halimaw na nilikha ng kasamaan pero may iba rin na nililigtas ng pag-ibig. Alan, anak, kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin kami na Facundo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob namin sa'yo. Totoo yan, iyo. Kung hindi mo pinakinggan ang kutob mo, kung hindi ka naglakas loob na labanan si Guada, baka hindi ko na muling nasilayan ng liwanag. Salamat sa tapang mo. Wala po yung Lola Mariana, Don Facundo. Ginawa ko lang naman po kung anong tama. At saka kung tutuusin, ako pa nga po ang dapat magpasalamat. Magpasalamat? Bakit naman, anak? Kasi kayo po ni Don Facundo ang nagpatunay sa akin na kahit gaano kadilim ang pinagdaanan ng tao, may pag-asa pa rin magbago. At sa pagmamahalan ninyo, nakita ko po kung gaano kalakas ang kapatawaran at pag-ibig. Na kahit ang isang sumpa, kayang talunin kapag totoo ang puso. Marunong ka magmahal at umunawa, iyo. Ang mga tulad mo ang kailangan ng mundong ito. Hindi mga taong takot sa dilim, kundi yung marunong magdala ng liwanag. Tama si Facundo. Naway manatili kang mabuti, Alan. At sana ikaw at si Marta ay makatagpo ng tunay na kapayapaan. Salamat po, Lola. Salamat din po, Don Facundo. Sa wakas, mukhang may katahimikan na rin po ang Baryo Masinag at pati kami ni Marta. Tapos na. Tapos na ang lahat ng bangungot sa Baryo Masinag. Wala nang mga sigaw sa gabi. Wala nang takot sa bawat hampas ng hangin. Ang mga pintong dati mahigpit na nakapinid tuwing alas 8, ngayon bukas na. Malayang humihinga ang bawat tahanan. At sa pagbubukas ng mga pintong yon, naisip kong panahon na ring buksan ko ang pinto ng panibagong yugto ng buhay ko. Kaya isang hapon, matapos kong ibenta ang lumang motorsiklo namin, bumili ako ng isang mumurahing singsing sa bayan. Hindi ito kamahalan, simpleng pilak lang, pero bawat ukit at kintab nito'y sagisag ng lahat ng hirap, takot at pag-asang pinagsaluhan namin ni Marta. Sa ilalim ng papalubog na araw, lumuhod ako sa harap niya. Hindi ko mapigilan ang manginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa saya. Hiningi ko ang mga kamay ni Marta para pakasalan at makasama habang buhay. Marta, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Takot, panganib, pati mga lim na halos ikasira ng ulo natin. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Gusto kong simulan naman natin ang bago. Anong ibig mong sabihin, Alan? Marta, wala akong kayamanang maibibigay sa'yo. Pero itong singsing na ito, simbolo ng pangako ko. Noon tinakbuhan ko ang mga responsibilidad ko, lalo na nang akala ko'y may kasalanan ako kay Doña Guada. Pero ngayon, hindi na ako tatakbo. Hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad ko, lalo na sa'yo o sa mga magiging anak natin sa hinaharap. Alan, Gusto kong maging totoo na. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya, dito man o saan mang dako. Kaya Marta, papayag ka bang pakasalan ako? oo, Alan. Oo, wala na ako ibang gugustuhin kundi ikaw. Salamat Marta. Pangako, hindi na kita iiwan kahit anong mangyari. Alan, may gusto rin akong sabihin. Oh, ano yun? Magiging tatay ka na. May anak na tayo. Marta, salamat. Sa wakas, ito na ang simula ng tunay na buhay natin. Oo, Alan. Sa wakas, payapa na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal na kami ni Marta sa simbahan ng Baryo Masinag. Simple lang ang seremonya, ngunit puno ng pagmamahal at bagong pag-asa. Kinuha naming ninong at ninang sina Facundo at Lola Mariana, mga taong minsang naging bahagi ng kakaibang kabanata ng aming buhay. Pero ngayon ay simbolo na ng kapatawaran at pagbabago. Paminsan-minsan dumadalaw pa rin kami sa Baryo Masinag. Tuwing gabi, masaya na ang mga tao, hindi pa natatakot lumabas o magbukas ng bintana. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng alakakan at pag-asa. Pinasya naming manirahan ni Marta sa Bulacan. Medyo maingay sa akin ang bayan pero sapat na para sa aming maliit na pamilya. Umanap ako ng mas mainam na trabaho para masiguro kung maibibigay ko ang trabaho na nararapat kay Marta at sa aming magiging anak. At ngayon nagpapasalamat ako sa inyo.
Dahil sa inyo, nailahad ko ang kwento ng aming pinagdaanan. Ang kwento ng takot, pagtubos at pag-ibig na magtatagumpay sa dilim. Kung sakali man po mapili ang kwento kong ito, nais ko po sanang mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana marapatin ninyong sagutin sa comment section at magbabasa po ako. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Doña Guada na alam mong hindi kayo ang mahal ni Don Facundo, gagayumahin po ba ninyo ito para makuha lang ang gusto nyo? Ikukulong at gagawing miserable ang buhay para hindi mapunta sa iba? O kung kayo si Lola Mariana, magtsatsaga rin ba kayong gawin ang lahat para sa taong mahal nyo kahit nasa piling na siya ng iba? Maraming salamat, Alan. Tunay na nakakaantig ang iyong kwento. Mga tagapakinig, sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ni Alan tungkol sa Baryo Masinag. Maging paalala sana ito na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag na susukat sa umaga. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang ulitin na nitong mga nakaraang araw ay may ilang channel nga po na lumalabas at kinokopya o ninanakaw ang aming mga content. Kaya't hinihiling po namin na inyong tulong-tulong na i-report ang mga ito. Ilan sa kanila ay Gabi ng Lagim, BDK Pinoy Creepypasta, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilimverse. Tulungan niyo po kaming protektahan ang aming mga content sa pamamagitan ng pagre-report sa amin kung napanood niyo ang aming mga content sa mga nabanggit na channel o sa iba pang channels na hindi nabanggit.